Hello! Good afternoon ulit sa Honey Talk. Welcome po ulit sa pangatlong episode ng Honey Talk. And today we will have Sis Juliet na makikilala natin. I know her with medyo matagal na, and based sa experience na shinare niya sa akin, I would say na she's a woman of strength, na kahit anong nangyayari ngayon sa kanya, pinagpapatuloy niya po yung journey niya dito sa Hong Kong. Kaya I'm happy to have her here on Hati Talk. Hello, Jul. Hello, Thank you ate. po sa pag-share mo ng experience mo dito sa Honey Talk, and also to the viewers na gusto nilang malaman, and they will know that ma-inspired siya sa'yo na during ng stay mo dito sa Hong Kong, you can easily tell to them kung ano ba talaga ang buhay OFW sa Hong Kong. I would start by asking, are you a single mom? Yes po, ate. Oh, ilang taon na yung anak mo? By the way, ilang anak ka meron? Isa po, 8 years old siya. So, ang nag-aalaga sa anak mo ay... Yung mama ko po. Oh, I see, I see. So, sa Hong Kong, ilang taon ka na dito nag-work? Bali, first timer po ako. Then, more than 1 year na din. This coming December is magtatapos na din po. Sa wakas. Thanks So, God. this is only talaga your bansa na pinuntahan mo. Hindi ka nag-OFW sa First iba. time na nag-abroad. What is your desire? Bakit na nagdesisyon ka na magtrabaho sa Hong Kong? Actually, hindi ko po siya plinano talaga. Bali, yung ate ko lang din yung nag-ano sa akin na sumunod dito. Kasi nga, for the future, para din sa anak ko, kasi lumalaki na din. Kailangan din ng mga expenses sa school, ganun, habang malaki yung bata. So, your first desire talaga is to come to Hong Kong so that pwede mong yung future ng anak mo is ma-provide mo. So, along the way ng journey mo, how is it? Okay ka ba sa amo mo? Noong umpisa, ate, siguro masasabi ko na hindi ko expected na natin work ganun, pero grabe din kasi yung yung mga struggles ko din first month kahit hanggang ngayon din naman, pero yung pinakamahirap siguro is yung first 3 to 4 months ko sa kanila. Grabe yung sobrang akala ko nga dati mga 1 week, 1 month lang ako, hindi na kaya eh. Pero I know na andyan si Lord para bigyan ako ng strength and bibig. During your struggle with the employer, ano yung nagpapatatag sa na para to continue? Siguro, ate, nandun yung start na nung dumating ako dito. Tapos siguro naging din na nung umpisa na pumunta ako ng Hong Kong, dito ko na yung pagiging mature. Doon ko na realize lahat nung pinagtatrabuhuan mo na pala talaga yung sarili mo talaga, na yung nararamdaman mo na yung naano mo na yung pagod sa sarili, doon mo na maaano na okay, kailangan kayanin. Then siguro para na din sa mga pangarap din for the family, para sa anak ko. For the viewers, no, yung domestic helper kasi dito sa Hong Kong, iba-ibang employer. Mostly some Chinese expat. But the common denomination po talaga is ang sahod is pare-pareho rin kasi meron talaga silang labor code na sinusundan. But the experience is different, especially pag ang amo mo is really an mainlander. So they don't have any limit. So yung paano yung time ng work mo? Is it 8 hours work or beyond? Sa kanya, ate, wala siyang yung oras ko. Hindi siya like sa iba na yung merong na hanggang 8 lang or 7 ganun. Sa akin is actually nagsa-start ako ng gising morning. Pag may school is 6 talaga. 6 morning, and then prepare yung bata, then alis sila 8 o'clock, go to school na yun. Then
Pag hindi, usually everyday may rest ako ng 1 hour, pero hindi yun siya ano talaga na, nabibigay ko din sa sarili ko kasi minsan may busy din sa ano, sa bahay gano'n, may mga bisita or what, or may mga busy days, hindi ko na siya maka-aano yun sa sarili ko na may rest ako ng 1 hour. And then, hanggang gabi na yon, mga pinakamababa na ano ko is 10 PM sa gabi. So, anong ginagamit mong motivation? Ano yung nagpapatatag sa'yo na sige, laban lang tayo? Ano yun? Siguro ate, sa ang dami kong pangarap. Ang dami kong pangarap para sa anak ko. Kasi syempre, since nabuntis ako, never ako naghingi ng sustento sa tatay. Kumbaga, nakipagbalikan yung tatay niya nung nalaman na nabuntis ako, na magkakaanak kami. Pero nandun na yung ano ko sa sarili ko na hindi ko na siya babalikan. Kasi parang that was my first love, first na ano talaga na hanggang ngayon, tinataguyod ko pa din. Bilang isang nanay, sigaw. So, I would say the motivation of Sis Juliet is the pain that she went through in a hindi successful na relationship. So, it's still mother's love pa rin, no? She tend to sacrifice everything para lang sa anak. Yun ang kagandahan ng bilang OFW. Sis Juliet, paano yung since nakikilala kita sa church, how did you know Hills of Glory? Paano mo siya nakilala? Actually, si Ann, Mm. nagka-ano kami sa Facebook. Mm-mm. Parang na-add friend ko ata siya kasi may mutual friends kami. Then, Mm. kasi ako minsan, pag alam ko na sa Hong Kong, nakikipag-friends din ako, Then, hindi ko naman na nag-church siya. Then, one time, nag-message siya sa akin na nag-invite niya sa church. Mm. And then, ako naman, pag about naman kasi sa church, wala naman ako. Hindi ako ganun tao na, sabi ko, or what. Hindi ako nag-excuse or sabi ko, okay, You I tried. accepted the invitation. I tried, and then I asked my sister first. Hanggang yun. And then, in-update niya ako, magsa-Sunday na yun. Then sabi ko, okay, go ako. Then, go din yung sister ko kasi in-invite ko din yung sister ko. Hanggang doon na nag-start na pumasok ako ng Hills of Glory. In this experience, anong nakita mong experience yung nandun ka na makokonect mo ngayon sa mga struggle mo? How is it? Kasi ako ate is Catholic talaga ako. Since before, nandun nga yung sabi niyo is kilala ko si Lord. Kilala ko siya pero wala akong relasyon sa Kanya. And yan yung natutunan ko ngayon na nung nag-start ako yun nga, dito sa Hills of Glory, doon ko na hindi lang pala sapat yung kilala ko lang siya. Mas pa din pala na may relasyon ka sa Kanya. It's a nice yung maganda ng sinabi niya, hindi lang palang sapat na kilala ang Lord, dapat may relasyon rin. So, doon na-realize mo na paano mo siya ginamit? Lalo na you have a hardship, marami kang struggle along the way sa family, sa anak mo. How did you use it? Siguro yun nga yung sabi ko, hindi kami nagkakilala niyan na walang purpose. Yes. Nagkakakilala kami because may purpose ang lahat. Siguro yun lang din yung ko ngayon is, siguro that's why na nakilala ko din si Ann, pinakilala kami sa isa't isa kasi nandun yung siguro alam ni Lord na mas kailangan ko siya ngayon. How about, kamusta pala yung anak mo, Sis Joy? Yung communication nyo, Okay yung naman paano kami, yung ate. Grade 3 na siya, grade 4. So she understand that you have to go to be an OFW para sa kinabukasan niya. And then, yung anak ko kasi, hindi ko siya sinanay na alam mo yung may kami na may times, kahit may times na okay yung situation, sinasanay ko yung anak ko na makontento kung ano yung meron. Hindi ko siya sinasanay kahit yung mama ko, hindi ko siya
hindi ko tinotolerate na pag ganito is ganito lang. Hindi. Dapat tinuturuan ko yung anak ko na huwag maging abuso sa mga lahat ng bagay. Dapat makontento kung ano yung meron. Yun naman yung nagiging proud of pagiging nanay. Kasi since before, yun yung sinasabi ko sa mama ko, sa mga sisters ko, brothers ko, na pag ako yung nagdisiplina sa anak ko is wag lang nilang tawag nito, Sundin. hindi, I mean, Ibigay. wag nila akong kokontrahin pag ako yung nag-ano. Okay. Kumbaga ngayon is, kasi yung mga kapatid ko is ini-spoil nila yung anak ko. Mm. So, pagdating sa akin, takot yung anak ko. Hindi naman siya takot, ano lang na may respeto yung anak ko sa akin sa pagpapalaki ko sa kanya. So, meron akong napulot kay Sis Juliet, no? Being an OFW, we must always also put a barrier, especially sa finances natin. Hindi na nandito tayo sa Hong Kong, lahat ng gusto ng anak natin, ibibigay natin. Kasi usually, mostly ng mga OFW, they cannot say no. Always meron na hindi na nag-iiwan para sa sarili. So, it's really nice to hear from Sis Jul na hindi niya binibigay, tinuturuan niya na ang anak niya na maging kontento sa ano lang dapat na ibigay, which is really tama. Bilang mother rin, kailangan tayo may control sa lahat ng bagay kasi so that they may see kung ano talaga yung hirap natin bilang And OFW. siguro ate, kasi based on my experience na din, na dati is, yung pag gusto ko is nakuha ko, pag gusto ko is gusto ko. Yun naman yung gusto kong ibahin sa anak ko, na maging kontento o ano yung meron, na yun din yung inaano ko din na sa sarili ko ngayon, na ini-improve ko. My question, sis, are you happy dito ngayon sa Hong Kong? Are you yung heart mo ba, kasi pag meron akong tinatanong, I'm just, nandito lang ako sa Hong Kong kasi kailangan mabuhay ng pamilya ko, but I'm not happy. Ngayon, titanongin kita, are you happy despite all these struggles and challenges? For me ate, before nasabi ko sa sarili ko na hindi ko naman talaga kailangan pumunta dito. Kasi kaya ko namang buhayin yung anak ko, yung mama ko. Pero nandun yung part na siguro nandun nga yung yung plan talaga ni Lord para sa akin. Kasi lagi kong inaano sa sarili ko dati na, yung alam mo yung napanghihinaan ka na ng loob. Tapos, never kong pray or never kong hiniling kay Lord na mapunta sa ibang bansa. Kasi nga, I have tattoos, ganun. Parang nawala na sa ano ko na makakapunta pa ako dito or what. Pero alam mo yun, yung sobra-sobra pa pala yung plano ni Lord sa buhay mo. Nandun yung okay. Kahit ngayon, yung mga struggles ko ngayon, yung sabi ko nga is, iso-surrender ko na lang lahat sa Kanya. Kung ano man yung plano niya, kung ano man yung niya sa buhay ko, is iso-surrender ko lahat. Kumbaga is, nandito ako, kumbaga, pinapaano ko na lang lahat sa Diyos. Palagi po kung sa mga viewer ko na yung mga nagsasubscribe, I always ask these two questions. Ang unang last question na i-ask ko, ano pa ang mabibigay mong payo sa mga gustong mag-OFW dito sa Hong Kong? Siguro yung may bibigay kong payo is, before desisyon o mag-OFW lang, maging OFW, siguro yung maging buo muna sa sarili, siguradong matatag ka, kasi sobrang dito mo mai-experience lahat ng hindi mo na-experience sa Pilipinas, yung mawalay ka sa pamilya mo, yung hindi siya basta-basta lang na kala mo is hindi kagaya sa Pinas pag nalulungkot tayo or may pinagdadaanan tayo is nandyan yung pamilya natin. Dito talaga kailangan mo siyang harapin kundi yung sarili mo lang yung makakatulong din sa'yo at si Lord. Yun lang talaga yung maaano ko. Kasi ang dami kasi ate yung mga hindi na nakakaya is nagpapakamatay, gano'n. Yes. So, pag hindi talaga ikaw matatag, hindi sa sarili mo na dapat kailangan talagang magpakatatag. And then, samahan na din ng kailangan din natin si Lord sa buhay natin bago tayo pumunta dito. Kasi kahit mawala man yung lahat, kahit wala na yung lahat sa'yo, pag si Lord na lang natira sa'yo is nandun
nandun yung kasiyahan sa buhay mo, sa puso mo, pag naano mo na sa buhay mo. And the last question that I always ask also is, meron ka bang very personal na Bible verse na iniingat-ingatan mo? Sa akin ate is yung Romans 8:18 siguro, the pain you have been feeling cannot compare to the joy that is coming. Yung sa akin naman, kaya naano ko din to is siguro yung struggles ko is nasasabi ko siya na hindi kasi siya permanente. Amen. Hindi siya permanente, kaya kailangan wag tayong magstay sa ganitong sitwasyon. Kailangang labanan, kailangan nating pagdaanan lahat. Kasi yun nga, mas may better na plano sa atin si Lord na paparating. Thank you for this interview, Sis Juliet. My prayers will be always lahat ng kasama natin sa church will be praying with you. Kaya salamat po sa lahat na nanonood sa third episode namin. But don't forget po to subscribe, like, and tap the button po for more notification. Bye-bye!